Kumusta? Kasama si Lavrenti at Alena. Ngayon ay libreng detalyadong video ito tungkol sa pag-extend gamit ang upper forms at paggamit ng makina sa pagproseso. Ganito ang itsura ng kuko dati. Umaba na sila, kaya ipinagmamalaki ko na ang aking Dr. Alex na makina na may komportableng, tahimik at magaan na hawakan. Siya nga pala, ito rin ang makina kung saan ako nagtakda ng 2 record at bawat isa sa mga iyon, by the way, ay tumagal ng buong 1 araw. Dito naman, muli kong sinusubukan ang carbide na pamutol, na yun naman ay may itim na guhit, at aaminin ko na ang itim na guhit at ang malalaking hiwa ang pinakagusto ko, dahil mas magaspang ang filing dust na nalilika. Pinakamapanganib ang pinong filing dust. Matagal ko nung gustong sabihin na palagi akong tinatanong tungkol sa mga bag na ito. Espesyal ang mga ito, pre-cut at para lang sa autoclave. Ganito ko nilalagay ang drill bit sa blister, pwede ring pusher. Tungkol sa cuticle, modelo ko rito ang kapatid kong si Liza. Alam ng mga nakakakilala sa kanya na sobrang pasaway ang cuticle niya. Minsan, may mood din ang cuticle. Halimbawa, sa pagkakataong ito, medyo maayos siya at sumunod pa nga sa pusher ko. Kaya naangat ko na siya at oras na para ipakita ko sa inyo ang drill bit. Ang tawag dito ay baton. At sa tingin ko, malinaw naman kung bakit. Dahil meron siyang mga parang blades, hindi ko alam kung ano ang tamang tawag doon. Pero, sa madaling salita, parang siyang hiniwang tinapay. At ayon sa website, ang mga blades na ganito, ang ganitong hiwa ay tumutulong para lumamig ang drill bit at hindi mag-overheat ang balat. Mag-comment kung sino na ang nakasubo at kung napatunayan ba ito o hindi. Gusto ko rin malaman. Ako ay kasalukuyang sumusubok ng mga drill bit na ito dahil kakaiba at interesante talaga sila. Bilang mga eksperto, gusto natin laging may bago at mas maganda, iba kaysa sa iba. Ipinapakita ko dito kung paano gamitin ang drill bit. Ang gamit kong drill bit ay parang karot ang hugis. May ukit na bar din ito. Ang drill bit ay gawa ng KMIS, isang malaking pabrika sa Kazan. Ipinapaabot nila na hindi ibinebenta ang kanilang drill bit sa mga marketplace. Huwag niyo na akong tanungin tungkol sa mga item code. Makikita ang drill bit nila sa opisyal na website, distributor at kinatawan. Ipapakita ko pa ang isa pang drill bit. Tingnan nyo, kakaiba ang ukit nito, dilaw at pula. Nasa gitna siya ng 2 kulay, hindi pa ganap na dilaw o pula. Ang drill bit na ito ay para sa sobrang sensitibong balat, kaya bagay ito kay Liza ko. Pareho kasi kaming manipis at sensitibo ang balat. Kailangan mong parang dumadaplis ka lang sa cuticle at huwag huminga. Ngayon, sa totoo lang, inihahanda ko ang balat para gawin ang machine cut. Gamit din ang drill bit pero ibang klase na. Ganito, tungkol sa mga kamis na drill bit. Wala sila sa mga marketplace. Makikita lang sila sa sarili nilang website at sa mga opisyal na distributor at kinatawan. Kaya mag-ingat sa mga peke. Kung may makita kayong ganitong drill bit sa marketplace, malamang mahal ito dahil reseller lang sila o peke talaga. Ngayon, lilipat na tayo sa makina. Ipapakita ko ang drill bit na medyo malaki at malapad ang diameter. Ilalagay ko ito sa makina. Dr. Alex pa rin ang gamit ko. Isinet ko sa makina ang 4,000 ikot kada minuto. Mahalaga ito. Kukunin ko ang naangat na kutikula at bibigyan ng tensyon gamit 2 daliri, kaya humihigpit ang balat sa gitna nila. At ngayon, napakadali na maggupit sa sobrang baba ng ikot ng makina. Alam ko na may mga teknik na gumagamit ng 12,000 na ikot para maggupit at iba pa. Hindi ko gusto ang mga teknik na yon dahil ako ay may sensitibong balat. At marami rin akong kliyente na ganoon. Sigurado akong alam ko kung paano dapat ito gawin. Kaya sobrang baba na ikot ang ginagamit ko. At ang mahalaga, bukod sa magandang abrasive sa freza, kailangan din ng maasahang aparato na may sapat na lakas at torque. Kaya ang aparatong Dr. Alex, ito ang tamang aparato. Sa akin ay SPS-SP, 130. Tamang oras na para screenshot ang gagamitin ko. Base, primer, dehydrator at gel. Itim na gel mula sa Iris K, AM na linya. Ipakikita ko na lahat ng detalyado dahil mag-e-extend tayo. Una, aalisin natin ang langis at lilipat sa mga pang-prep na likido. Ang nail prep ay espesyal na pang-alis ng langis para siguradong walang lifting. Pagkatuyo, maglalagay na tayo ng primer. Acidic ang gamit ko kaya mahalagang hindi mag-overlap. Susunod ang base na kutsak na rubber mula IAM. Ipinapakita ko paano ko ito ina-apply
Walang editing at eksakto lahat. Lagi kasing tinatanong kung saang layer nilalagay. Ganitong hindi makapal at hindi rin manipis. Siyempre, walang leveling, kundi kaunting base lang. Ibig sabihin, parang maliit lang siyang puddle. Mahalaga ito. Pinapatuyo ko ang base coat ng 60 segundo habang inihahanda ko ang gel na itim na stained glass na may gray undertone. Kakaiba talaga ang kulay na ito sa design natin. Kinuha ko ang upper forms. Di na kailangan tukuyin kung kanino dahil malinaw namang upper forms at mengka ito. Medyo pinisil ko sila, pinindot, para mapalaki ang arko kasi medyo hindi sila akma. Tapos, sinusubukan ko, pinipili ang tamang sukat at tinukuha ko ang brush. Kinuha ko ang oval na number 2 mula sa Ariske. Sobrang liit nito at kailangan ko para maresolba ang problema sa mga punto ng pagtubo. Para sa lahat na may mga side growth point na kita, gawin ninyo itong ganitong paraan. Lagyan ninyo ng produkto sa gilid mismo sa mga lugar na iyon at patuyuin gamit ang flash cure lamp. Tinuro sa akin ito ni Zenya Iminin. Magandang life hack inire-recommenda ko. Matatakpan ng mga side growth point. Tandaan, konting gel lang ang ilalagay. Susunod, sa dalawang hakbang natin ilalagay ang gel. Itim na stained glass gel ang gagamitin natin para sa buong pagpapahaba. Parang usok ang itsura. Una, manipis ko itong inilalagay hanggang kalagitnaan at dugtungan. Pagkatapos, inuulit ko pa gamit ang isa pang patak. Pwede mo itong gawin sa isang patak lang, pero mas gusto ko kapag dalawa. Pero mahalagang huwag maglagay ng gel sa bahagi ng free edge, ibig sabihin sa dugtungan ng free edge. Pinatitina namin gamit ang flash cure lamp at ngayon ilalagay ko na ang pangunahing patak, ang pinakamalaki at pinakamakapal. Ito ang bubuo sa kabuuan ng lahat ng kuko. Ang sikreto dito ay hindi ko hinahatak ng todo ang gel papunta sa bahagi ng kutikula. Ganito ang itsura nito. Sunod, ang ating magandang daliri ay medyo baliko. Oo, ganyan talaga ang mga daliri ni Liza. Ganyan siya ipinanganak. Hindi naman ito kasalanan, talagang nakatagilid lang sila. At kailangan mo ring matutong magtrabaho sa ganitong klase ng mga daliri. Gusto ko ding sabihin, hindi laging perpekto ang resulta rito dahil dapat sundin ang tamang balanse. Kung pilitin nating ituwid ang mga kuko, parang bali ang mga daliri. Hindi dapat mangyari ito. Kaya lahat ay dapat tama lang. Iniikot lang kapag kailangan, pero dapat maingat at katamtaman lang. Tingnan nyo, ang ganda kung paano napipisil ang gel na ito. Ngayon may pagitan na ang form at gel, kaya makikita mo na kung gaano karami ang napress natin. Yung sumunod na daliri, hindi rin maganda tulad ng nauna, kasi yung gitna talagang lumilihis. Pero gaya ng nakikita nyo, hindi ko gaanong inililihis ang upper form. Uulitin ko, kung ilalagay ko ito ng sobrang tuwid sa upper phalanx, una o gitnang axis, alam nyo na kung ano ibig kong sabihin, magmumukhang parang nabali. Hindi maganda ang resulta nun. At pagkatapos, ipapakita ko ulit sa inyo, inuulit ko talaga. Ulit nating pinapahiran yung mga parte kung saan may mga growth point na pwedeng umaninag, tapos pinapatuyo natin gamit ang lamp. Daling din kay Eminki ang lamp ko. Sobrang convenient nito, wireless siya at talagang matagal bago maubos ang charge. Hindi ko nga alam kung ilang araw. Talagang tumatagal siya ng matagal. Maglalagay din tayo muna ng kaunting base. Kailangan talaga itong patuyuin muna. Pinapatuyo ko lang ng mga 2 segundo, konti lang. Hindi kailangan patuyuin ng todo, basta medyo tuyo lang. At pagkatapos, yung pangunahing patak na gagamitin natin, gamit ang brush na galing din sa Ariske, Ariskate, may set talaga ako ng mga brush na ito. Ganito ang itsura ng upper form. At ngayon, ilalagay na natin ito sa ating palasingsingan. Swerte tayo sa palasingsingan dito kasi pantay at diretso ang tubo kaya walang problema. Inilalapit at pinipindot natin sa kutikula, tapos dito ko pinapatuyo. Pagkatuyo ng kutikula, basa pa rin ang gel sa gilid ng dulo, kaya ginagamit ko ang orange stick para madaling mabura lahat. Madaling punasan gamit ang orange stick. Mahalagang idikit ang orange stick sa balat na yon. Huwag pisili ng gel para hindi masira ang kapal. Suriin natin lahat at kung kulang ang parallel lines, pwedeng magdagdag gamit ang brush dahil minsan tumatakas ang gel. Patuyuin natin at kapag uminit na, pwede na itong pisilin. May gamit akong makitid na sipit. Ang mga makitid na sipit ay galing sa EMEA. Kung may magtanong, meron siya sa website niya, pero wala yata sa Walbury's. Ngayon, makikita nyo kung gaano kaganda ang kapit ng gel. Lahat sumikip at nanatili sa lugar. Ngayon, tinanggal ko na. Hindi ko na sinama ang mga tunog dahil malakas ito at naidiin ko na lahat.
Pero gaya ng nakikita nyo, sumikip talaga. Dahil malapad talaga ang mga kuko niya mula pa sa simula, ganyan na talaga ang mga kuko niya mula pagkabata at wala talagang ibang paraan para baguhin ito kundi magpa-extend ng haba. Ibig sabihin, kapag pinahabaan mo ang kuko, nagmumukhang mas elegante. Pero kapag pinipisil natin, yung dulo lang ng kuko ang pinipisil natin, syempre hindi natin pwedeng pisilin ang mismong nail bed. Ngayon, kukuha tayo ng nail file mula sa Nippon Nippers. Ito pa rin ang gamit ko sa loob ng maraming taon. Foam-based ito na 100, 180 grit. Mas mabuting idikit muna ang nail file bago mag-manicure para hindi dumikit ang glove, tulad ng nangyari sa akin. Pero minsan talaga nangyayari ito. Mahalaga ring malaman ang pag-file matapos ang upper form. Una, gamit ang kabilang side ng metal nail file, tinutulak ko ang balat. Iniwalay ko ang gel kasi kung hindi mo ito aalisin, maaari mang masugatan ang kliyente. Pagkatapos, gagamitin natin ang nail file at lilinisin ang gilid para pantayin ang parallel na bahagi. Pwede mo ring ayusin ang haba kung kailangan. Gagawin din natin ang parehong proseso sa kabila. Ibig sabihin, dapat munang ihiwalay ang balat sa gel bago mag-file. Kapag hindi ito ginawa, pwedeng masugatan ng kliyente ng nail file. Mahalaga ring siguraduhin na ligtas ang nail file na gamit mo. Espesyal ang nail file ko at hinubog para hindi masaktan ng kliyente. Hindi ko na kailangang ihanda o i-file ang nail file na ito. Bonus talaga ito. At pagkatapos, kinukuha ko ang carbide na bit. Iba na ang kinuha ko ngayon dahil nasa proseso ako ng pagsubok para sa manicure. Pwede akong gumamit ng hanggang 10 iba't ibang uri ng pang-ukit para subukan talaga. Pero dito, sa huli, 2 lang talaga ang ginamit ko. Yung itim ang ginamit ko sa pagtanggal at itong kulay ube naman ang ginamit ko para bahagyang i-file sa may cuticle area at pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang pag-file sa loob. Pagkatapos nito, pinakamahalagang tip sa upper forms ay ang paggamit ng diamond bit. Siguraduhin maayos ang pagdegrease para hindi malagkit. Pagkatapos, gamit pa rin ang parehong sobrang lambot na bit na ginamit ko sa manicure, pula-dilaw ito. Pwede mong ligtas i-file ang gel, walang mangyayari sa pang-ukit. May natural diamond coating ito, lalo na ang sa KMIZ. Ibig sabihin, ito talaga ang bit na tatagal bago masira. Siyempre, kung tama mo itong nililinis at inaalagaan. Dapat linisin ang mga ito gamit ang ultrasonic cleaner. Lahat ng rotary tool ay kailangang linisin sa ultrasonic cleaner. Inirerekomenda ko ito para mas tumagal ang inyong mga pang-ukit. Ngayon, tip tungkol sa pag-file. Dahil ang ginagawa natin dito ay ballerina na hugis, pati upper forms, ballerina ang hugis. Kailangan nating i-file ito para gawing almond. Ang tanong, paano baguhin ang hugis? Payo ko, tulungan mo muna ang sarili mo ng ganito. Tandaan ang mga kanto na i-file at iposisyon ang nail file sa 45 degrees. Ganon pa rin ang nail file na may foam base. Hawakan ng kuko gamit ang hinlalaki, gaya ng ipinapakita ko. Dahan-dahan alisin ang hindi kailangang kanto. Ganito ang hitsura ng paunang hugis natin. Ngayon, gamit ang nail file, parang bow ng violin, dahan-dahan kong papantayin at kikinisin ang mga kanto. Sa isang gilid at ganon din sa kabilang gilid. Kung kinakailangan, inaayos natin ang mga parallel. At sa ganitong paraan, nakakakuha tayo ng napakaganda at elegante, siguro, hugis almond. O baka naman ibang hugis pa. Pero ito talaga ang pinaka nagustuhan ni Liza. Bagay na bagay sa kanya at sa kanyang mga kamay, napakaganda nitong tingnan. Kasi pinapahaba nito ang mga daliri at ginagawa silang mas kakaiba. Susunod ay pag-file sa loob. Dahil pinaikli natin, kailangan ayusin lahat. Dito, gamit ko ang drill bit na Fretzo Elka na may violet na singsing. Hindi ko masasabi ngayon ang brand ng drill bit. Nasa testing pa ako, medyo mamaya pa. Mahigit 100 drill bits ang tinetest ko ngayon. Kaya kapag natapos ko ng subukan lahat, siguradong ikukwento ko sa inyo ang lahat. Gusto ko lang sabihin na sobrang nagustuhan ko yung mga itim at violet. Ang galing nila. Ano ang susunod ko? Kukunin ko ulit yung base na ginamit ko bilang undercoat mula sa AM. Itong base na ito ay inilalagay ko sa polypalette. Ngayon, nilalagyan ko ng primer ang tabi ng cuticle kasi baka may natanggal ako habang nag-file. At ngayon, gusto kong lagyan iyon ng base para walang maging anumang pagkatanggal. Sa totoo lang, itong manicure na ito ay halos 2 linggo na yata ngayon at wala pa talagang kahit anong pagkatanggal doon hanggang ngayon. Ngayon, hindi ko mapigilang laruin ito.
Di ko alam kailan matatapos. Pero mapapatuloy ako sa air puffing. Ang gali ng stick na ito parang panghawak. Sobrang liit talaga ng mga sponge na ito. Sa totoo lang, napakaganda ng ideya namin. Pero para sa mga hindi mahilig sa disenyo, mas mabuting umalis na kayo ngayon kasi magsisimula na. Alena, hindi para sa'yo ang disenyo. Hindi mo talaga kaya. Pakinggan nyo, ginagawa ko ang lahat sa makakaya ko, marunong man o hindi. Pinapakita ko rin paano ko ito ginagawa. May request si Liza, ang pinakaimportanteng kliyente. Ay oo nga pala, huwag niyong gagayahin yan. Sige, dapat puti muna, tapos saka na ang may kulay. So ayun, ang request ni Liza, gusto niya, hindi kayo maniniwala, siguro hindi niyo pa narinig to, mga birch tree, mga birch. Mga birch at yung parang typical na Russian na manicure. Ewan ko, basta. Sa simula, birch talaga. Sabi ko, sige, gawin natin pulang araw. Kasi may ganun ako asosasyon sa parang Russian na taglamig siguro. Basta, ginawa na namin. Tinapik namin gamit ang aeropuffing ang pulang tuldok na sumisimbolo ng araw para sa akin. Susunod, magdodrawing lang tayo ng puno. Yung puno at mga sanga nito, wala namang espesyal. Ginagawa ko lang ito gamit ang gel na pintura basta pakiramdam at nakikita ko. Hindi naman ako pintor. Si Liza lang ang nag-aral sa art school. Ako pa ang naghatid sa kanya. Hindi ako dinala sa art school noon. Nagdo-drawing lang ako kung paano ko kaya, kung ano lang lumalabas. Sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na daliri natin ilalagay ang mga puno ng birch. Sa ngayon, bahagya ko lang silang tinatandaan gamit ang manipis na brush at gray na pintura para alam ko kung saan sila ilalagay. Ang mga birch natin ay magkakaroon ng texture gamit ang plaster gel para magmukhang 3D. Umaasa pa akong baka ganito na lang iwan, kaya dinetalyehan ko siya. Ibig sabihin, mga birch ito sa gabi. Sa hinlalaki, naisip namin, kung may araw, bakit hindi kami gumawa ng buwan? Kaya naglagay kami ng puting gel na pintura. At sa ibabaw, gamit ang dilaw na gel polish, dalawang kulay pa nga, gaya ng nakikita ninyo, ilalagay ko ang araw at nadodrawing din ako ng mga puno. Pero sa pagkakataong ito, mga pine tree naman ito. Ito na siguro ang pinakamadaling paraan. Kung gusto mong matutong mag-drawing ng pine tree, ganito lang, parang tuldok-tuldok lang. Agad kong sasabihin, hindi ko nagustuhan ang ideyang ito. Inayos pa namin ulit ang kuko, pero kinabukasan na iyon ginawa. Dinublehan namin ng puti ang mga pine tree na ito sa ibabaw ng top coat, walang sticky layer. Maganda siyang tingnan dati, pero nung nilagyan ng top coat, naghalo-halo, kaya di na maganda. Naglagay kami ng mga bituin ayon sa hiling ng kliyente, at pinakamahirap gawin ang pinky, bangungot talaga. Kasi doon, nagpasya si Liza na dapat may uwak o raven. Basta, isang itim na ibon. Naganap kami online ng silhouette ng mga ibon at nagsimula akong mag-drawing. Hindi talaga ako marunong mag-drawing. Sa puno, nakakaraos pa ako. Pero dito ang hirap. Paulit-ulit ko siyang iginuhit at binurap. May sample ako sa cellphone, pero sa huli, parang lumabas na parang uwak lang ang itsura. Pero siguradong hindi ito masterclass at hindi dapat tularan. Baka may mas tamang paraan ng pagguhit ng mga ibon. Pero may ibinigay na gawain, kaya gumuhit ako ng ganito. Sinubukan kong bigyan ito ng lalim. Ngayon, lalagyan ko ng mata dahil ibon ito. May mga paa siya. Ay, Diyos ko! May buntot, pakpak, mata, at tuka siya. Lahat ng katangian ng ibon. Isang itim na uwak kung gusto ninyo. Ewan ko, baka ibang klaseng ibon ito. Ganito ang kinalabasan natin. Sabi ni Liza, maganda raw. Sabi ko, ang mahalaga ay gusto mo. Kaya iiwan na lang natin ng ganito. Sunod ay top coat mula sa AM, gamit ang transparent na brush para pagdugtumin ang buong disenyo. Ayan, natakpan na ang mga puno. Susunod, pine tree naman ang tatakpan. Dito, kitang wala ng itim, kaya inulit ko parang may snow na ang mga pine tree. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong parang Russian na taglamig. Pero hindi pa ito tapos. Huwag muna kayong umalis dahil magsisimula pa lang ang pinakamatindi ngayon. O mukhang okay na lahat, walang problema. Pero may dalawang daliri tayo dito at dalawang maliit na lalagyan ng puting pintura na may texture. Galing din kay Aris Kay ang pintura na tinatawag ding plaster paint. Iba-iba ang tawag dito. May nagsasabi na pwede kang gumawa ng ganito, pero kailangan ng acrylic na sobrang magaspang ang pagkakagiling.
Sa madaling salita, meron na akong ganitong pintura at ipinapakita ko kung ano ang gagawin natin. Ina-apply ko lang ito sa mga parte na nilagyan ko ng puno. Uulitin ko, base coat lang ang nasa ibaba at hindi talaga ito para ilagay kahit saan. Iiwan. Sinabi ni Liza na gusto niya talaga ng birch tree. Yung totoong birch tree talaga. Katulad ng dati na may birch tree kami sa bintana noon. Birch tree. Gustong gusto ko ang birch tree, pati birch print. Kasi ang ganda at aesthetic, tsaka madaling iguhit. Sa madaling salita, iginuhit ko lahat ito sa basang plaster texture, nagdagdag ng itim, at ito ang naging resulta. Mag-comment kayo ng kahit ano, basta wag tungkol sa uwak, nakakahiya talaga. Parang nahihiya ako para doon. Ayos naman lahat maliban sa daliring ito, pero dinoblehan namin ng puti at naging okay din sa kanya. Sa kabuuan, tumagal ng 2 linggo ang manicure. At by the way, sa may cuticle area, oo, medyo translucent doon. Pero hanggang ngayon, wala pang natatanggal. Yun lang po muna sa akin. Kasama nyo si Liza.